That's my God. Amen? Amen. Great singing, great song. Special number by the choir, yung ladies. But again, there is no substitute for the preaching of the Word of God. Amen? Yung ating takapagsalita for this afternoon, hindi po siya iba sa atin, sa mga bisita po namin. Yung ating pastor po ay si Pastor Hill M. Laurena. For this afternoon, he is in Ramos, Tarlac. But in his place, may mga trained men who are from this church who would give us the Word of God. Amen? His life is a miracle. Kung paano siya ginamit ng Panginoon nung siya ay kinuha mula sa sanlibutan to be able to preach the Word for this afternoon. Amen? Let's all rise as I call to the pulpit, Brother Conrad Tungol. Amen? Amen, Brother Conrad. Thank you, sir. Alright, magandang gabi po sa inyo pong lahat. Amen! Are you excited in the house of God? Amen! Alright, grabe yung crowd ngayon. Grabe kanina. Parang luluwa na yung puso kanina pa. Oh, grabe na yung kaba ko. Sila Sister Jam, naririnig ko mag-testimony kanina. Sabi nila, kinakabahan sila mag-testimony. How much more pag mag-preach na? Grabe. Well, it's always it's a great blessing, mga kapatid. Salamat po muli sa ating mahal na pastor na muli pinagkatiwalaan tayo to preach the Word of God sa kanyang pulpito, mga kapatid. And salamat din sa Panginoon na muli ay magagamit to be an encouragement to all of us. At lagi ko pong sinasabi po dito bago po magsimula, every time that you go inside this auditorium, mga kapatid, accomplish your purpose. I-accomplish nyo po talaga yung purpose po ninyo kung bakit po kayo pumarito. Huwag nyo pong sasayangin ang bawat minuto, kapatid. No, na kayo po ay nandito sa bahay pananambahan. Sayang yung gel, sayang yung ligo kung naligo, Kung naligo, kasi malamig eh. Malamig yung panahon. Sayang po. Sayang yung shampoo. Kung nag-shampoo, naku, madaming madadali dito. Alright? Pero, mga kapatid, accomplish your purpose here. Alright? We are, sabi ko nga, naka-receive ako ng message kay Sir Maki. At sabi niya, ikaw ang magpipreach sa, sa Sunday night. Patay na, ito na naman. Di na makatulog na naman. Ito na naman. Sabi ko, grabe na yung kabog ng dibdib ko. At ang pinakakabog pa sa dibdib ko, mga kapatid, yung sasabihin niyang, sundan mo yung preaching ng ating mahal na pastor. Sabi ko, yun nga yun eh. Kaya nga mas lalo nang nakakakaba. Kasi ang susundan mo, yung pastor po natin. Yung man of God na pinagkatiwala. Pero sabi ko, by the grace of God, I'll do my best and reach our needs, mga kapatid, for this night. Alright? Our pastor preached about last Sunday night patungkol po sa fixing our family's fault line. Tama po ba? Natatandaan niyo po yun? Alright. Kala ko nakalimutan niyo na eh. In which she emphasized the importance of the Word of God that should dwell in us richly. Tama po? In-emphasize niyo po yun na dapat mag-dwell ang salita ng Diyos richly sa atin para magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa loob ng ating tahanan. Tama po ba? Kaya nga sabi niya nga po doon, mahirap na mag-submit ang isang asawang babae pag walang salita ng Diyos. Mahirap din naman mahalin ng husband yung kanyang asawa pag walang salita ng Diyos. Mahirap din mag-obey ang mga anak kapag walang salita ng Diyos. Naunahan niyo po yun? Yun po, ganun niya po inilatag sa atin yung mensahe niya patungkol po doon sa fixing our family fault line. Now, susundan ko po yung preaching po na yon. At sabi ko nga, nanalangin po ako, I prayed for this message. Sabi ko, pang pamilya na naman. Ang natapat sa akin. Pampamilya na naman.
yung natapat na mensahe para sa akin. Kaya nga sabi ko, with this message, sana po ay ako po yung maging encouragement po para po sa inyo. Let's open our Bibles in the book of Mark, chapter 5. Marami po tayong babasahin. Or mahaba lang po pala. Okay? In the book of Mark, chapter 5. All right? Are you there? Amen. All right. Let's start reading in verse number 1. The Bible says here, "And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him, and was nigh unto the sea. And behold, there cometh one, the rulers of the synagogue, Jairus by name. And when..." Mark chapter 5, yes. Tama po ba? Verse number 21. Ano ba sabi ko? Ay, sorry. Grabe na yung kaba ko, di ba? O, sabi ko sa inyo, hindi ko na... Okay, sorry. Sorry na. Ano lang. Grabe na eh, sabi ko sa inyo, kinakabahan talaga ako eh. Kaya pala sabi nila, nagtatanungan sila, asan yun? Ano yun? Hindi, tinitignan ko lang kung alerto kayo. Ibig sabihin nyo, alerto kayo sa binabasa natin. At ibig sabihin nun, may Bible kayo. Di ba? Sorry. Okay, sige, nabasa nyo na natin, di ba? Okay, sige, simulan natin. Okay, sabi nga in verse number 21, "And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him, and he was nigh unto the sea. And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet, and besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death." Take note of that word. "At the point of death, I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed, and she shall live. And Jesus went with him, and much people followed him and thronged him." The word throng there, it means to crowd upon. Ibig sabihin, parang kinuyog ang Panginoong Jesucristo. Madami na pumalibot sa ating Panginoong Jesucristo. Habang siya po ay naglalakad, patungo po doon sa sinasabi, or doon sa anak ni Jairus. "And a certain woman which had an issue of blood 12 years, and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse." Ang tindi po nung kalagayan nung certain woman po na ito. 12 years, walang kagamutan. Na kahit anong physician, wala, hindi magamot-gamot yung issue niya sa kanyang dugo. Let's continue reading, mga kapatid. "And when Jesus heard," verse number 27, "And she had heard of Jesus came in, the press behind, and touched his garment." Verse number 28, "For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole." What a strong statement by that a certain woman. All right? "And straightway the fountain of her blood was dried up." Praise the Lord. "And she felt in her body, and she was healed of that plague. And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him." The word virtue there, it means power or the ability. All right? "Out of him, turned him out in the press, and said, Who touched my clothes? And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched thee? Who touched me? Yan ang sabi niya. Akalain mo itong mga disciples po na ito, grabe na sagutin ng Panginoong Jesucristo eh.
Nagkakagulo-gulo na nga. At sasabihin mo pa sa amin, sinong gumalaw ng damit mo? Akalain mo, ganon nila sagot-sagutin ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya nung sabi ko, binabasa ko to, sabi ko, grabe itong mga disipulo na ito. And he looked around about to see her and had done this thing. But the woman, fearing and trembling what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace and be whole of thy plague. While he yet spake, eto na, habang siya po ay nagsasalita, ang Panginoong Jesucristo, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, alright, merong dumating na tao, thy daughter is dead. Why troublest thou the master any further? As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe. Bilugan niyo po yung mga ano po na yan, na mga kataga po yan ng ating Panginoong Jesucristo. Be not afraid, only believe. And he suffered no man to follow him, save Peter and James and John, the brothers of James, or the brother of James. And he cometh to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult and them that wept and wailed greatly. And when he was come in, he saith unto them, Why make ye this ado, and weep? The damsel is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn. But when he had put them all out, he taketh the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and entereth in where the damsel was lying. And he took the damsel by the hand, and said unto her, Talitha cumi, which is being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise. And straightway the damsel arose and walked, for she was with the age of 12 years, and they were astonished with a great astonishment. Mga kapatid, dito po sa binasa po natin, sabi ko nga, nataon sa akin yung family ulit eh. Marami pong mga pamilya ang nakakaranas ng matinding problema. Marami po talaga, mga kapatid. Halos po sa kalagitnaan natin ngayon, halos lahat magkakatabi ang mga pamilya. Yan po ang dinisenyo ng ating mahal na pastor every Sunday night. Halos dapat ang magkakatabi ay ang mag-asawa at yung kanilang mga anak. Marami pong nakakaranas ng problema. Marami rin, mga kapatid, ang pamilya na hindi nila alam ang gagawin kapag meron ng matinding problema. Pag dumating na yung matinding unos sa kanilang buhay, hindi nila alam kung anong pwede nang mangyari. Ano na kaya ang gagawin kapag meron ng matinding problema? Yan ang madalas na nangyayari, mga kapatid. Minsan ang sagot ng mag-asawa, hiwalay na kung hiwalay. Sa'yo na si panganay, akin na si bunso. Eto na, sa'yo na to. Tapusin na natin tong relasyon natin na ito. Parang ang dali lang, kapatid. Ganun ang madalas na nangyayari. Pag may problema na, ganun na lang ang sasabihin ng dalawang mag-asawa. Hiwalay na tayo. Tapusin na natin to. Sa'yo na to, akin to. Is it happening, brethren? Nangyayari ba yan sa loob ng mga tahanan nowadays? Yes, it is really happening. Sometimes, mga kapatid, ang solusyon para maayos ang kanilang pamilya ay minsan pupunta yan sa mga out of town. Tama po ba? Pupunta yan sa mga magagandang lugar. Punta tayo sa Boracay. Punta tayo sa ganito, sa beach, para makalimutan ang problema. Tama po ba ako? Nangyayari po ba? Pupunta doon, magse-selfie, one happy family. Parang walang problema din. Nakukita niyo po ba yun? Ganun na lang solusyonan ng makamundong bagay na ito ang matinding problema sa loob ng tahanan. Minsan, bibilihan ng material na bagay si Mrs. para hindi na magalit. Order ka na. Order ka na sa Shopee, kahit ano dyan. Sagot ko na yan.
SPay pa. Natutunan ko lang yan sa misis ko. Ay, natutunan ko lang yan. Hindi ko alam kung ano talaga SPay na yon. Alright. Out of the, minsan material things, mga kapatid, just to cover up the problem inside the home. Ganun lang, mga kapatid. Sometimes, mga kapatid, ano na lang gagawin? Hindi na lang mag-iimikan. Susolusyonan ng problema, hindi na, wala na. Tatahimik na lang, tapos mamaya-maya kinabukasan or ilang araw lang, magbabatian na ulit. Uy, kamusta na? Parang walang nangyari. Parang hindi nag-aaway. Parang walang gulo. Nangyayari po ba yan sa mga tahanan po natin, mga kapatid? Minsan, ganun po ba natin? Or pinaka-the worst na pwedeng mangyari, mga kapatid, ay kitilin ng buhay ng bawat isa. May nababalitaan po ba kayo niyan, mga kapatid, sa mga social media? Na sobrang grabe na yung pag-iisip ng tatay, sinunog niya na yung kanyang mga anak. Pinatay niya na ang kanyang mga anak, pinatay niya na ang kanyang asawa para lang matapos ang problemang ito. It is happening, brethren. Yes, it is happening. Nangyayari po yan. Yet that's the worst solution to fix the problem inside the home. Taking their own lives. That's the worst, brethren. That's the worst. Kaya nga, mga kapatid, sabi ko po sa inyo, magandang makita po natin dito sa ating binasa kung ano pong mangyayari kapag meron tayong iisang tatawagan. Let's bow our heads and let's pray. Dakilang Diyos na mapagpala po sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa oras po na ito. Salamat, O Diyos, muli sa mga nabasa po naming talata. I pray, Panginoon, na patuloy niyo po na ako po'y gamitin. Give me the wisdom, Panginoon, and also the voice, the strength that I need, Panginoon, upang maibahagi ko po ang inyo pong salita ng maayos. Wala po kong galing, Panginoon. Sa'yo lamang po ko umaasa, O Diyos. Please, Holy Spirit, please flow through me and make me a blessing so that ma-reach ko po ang pangailangan spiritual ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, muli sa katapatan niyo sa aming buhay. Give us the right spirit and the right attitude towards the message. Forgive us from all of our sins. In Jesus' name, amen. Alright, makakaupo na po kayo. Yung sinabi ko po kanina, sabi ko po nga, maraming mga pamilya ang mga nakakaranas ng napakatinding mga problema sa loob ng tahanan na hindi nila alam kung anong dapat, anong gagawin, anong solusyon na gagawin nila pag meron ng matinding unos sa kanilang buhay. Sabi ko nga po, the worst na gagawin nila, patayin na lang yung mga miyembro. Patayin ko na lang yung anak ko. Patayin ko na lang yung misis ko. Grabe na to eh. Nakakainis na to. Lagi na lang ako binubulyawan. Patay ka, ganun din yung mga nanay. Na sobrang hindi niya na alam ang gagawin niya. Yung nanay ay naiiwan sa bahay. Sobrang grabe na yung na ginagawa niya. Meron siyang maliit, may mas maliit pa. Nagpapaano pa siya, tapos maglilinis pa siya ng bahay. Hindi niya na alam ang gagawin niya, kapatid. Kaya anong gusto niya nang gawin? Patayin ko na lang ito. Tapos hindi pa ako pinapansin ng mister ko. Hindi ba lang siya sasabihin, kamusta ka na? Is it really happening, brethren? Nangyayari po ba yan sa napakaraming mga tahanan ngayon, kapatid? Sabi ko nga po sa inyo madalas na nangyayari po yan sa napakaraming bahay po na nandito po sa atin ngayon. Let's go back to the verse, mga kapatid, na binasa po natin. Meron pong dalawang character po dito na nagangalang Jairus at yung certain woman. Tama po ba ako? Yan yung dalawang ina-highlight po dyan. Dito po sa binasa po nating kwento. Alright? So I hope na nakuha nyo po habang binabasa po natin, nakuha nyo po yung kwento, mga kapatid. Si Jairus po ay merong isang daughter or may isang anak. At sabi po doon, ang kalagayan ng kanyang anak ay nandun na sa point of death. Ibig sabihin, mga kapatid, nasa bingit na ng kamatayan.
Grabe na. Grabe na yung sitwasyon, mga kapatid. At yung certain woman naman, ay nandoon na rin, meron din siyang issue for 12 years sa kanyang dugo, mga kapatid, na hindi man lang binanggit dito anong meron, ano bang nangyayari dito. Pero the Bible says here, issue regarding with her blood. For 12 years, walang physician ang makagamot sa kanya. At ang pinakamalupit pa nito, take note of that word, ay nagiging worse pa. Mas nagiging grabe pa yung sitwasyon ng yung certain woman na ito, mga kapatid. Now, hindi man sa atin, mga kapatid, hindi man ganito ang nangyayari po sa atin tulad ni Jairus. Tignan po natin in a spiritual side, mga kapatid. Na baka yung ating yung tulad na lang na anak ni Jairus, mga kapatid, or ni Jairus, ay baka nandun na rin tayo sa point of death, mga kapatid, na yung ating mga anak ay spiritually dead na. Baka yung ating mga anak, mga kapatid, ay napapalayo na rin at nasa point na rin sila ng bingit na kamatayan ng kanilang spiritual condition, mga kapatid. Na minsan nawawala na sa ministry ang ating mga anak, mga kapatid. Pwede bang mangyari yun? Yes, pwede rin mangyari yun, mga kapatid. Napapalayo na sa ministry, nalulubog na sa kasalanan ang ating mga anak. Yun yung pinakamatinding mangyari, mga kapatid. Na ang family ay nandun na rin sa ganong klaseng kalagayan at the point of death, not just physically, mga kapatid, but also, let's take a look on the spiritual side, mga kapatid. Might be, nandun din sa atin, yung certain woman din, mga kapatid, na for 12 years, na parang walang solusyon. Baka nandun din ang iyong pamilya, na for 12 years, na wala, ganun pa rin yung issue sa loob ng tahanan, na hindi pa rin nagpapansinan ng mag-asawa, hindi pa rin nagkakaayos ang pamilya for 12 years, mga kapatid, or more than years, mga kapatid, na nangyayari sa loob ng tahanan. Baka mayroon din ganun sa kalagitnaan po natin ngayon, na ganun katindi ang naranasan na sa loob ng tahanan, na hindi na ako pinapansin ng aking nanay for how many years. Baka ganun na ang nangyayari, mga kapatid, sa inyo ring tahanan. Meron ding issue, yung mga mag-asawa na hindi na masolusyonan, mga kapatid. For how many years? Baka ganun na rin ang inyong kalagayan, mga kapatid. It seems that there is no solution sa problema. It seems na parang wala na. Suko na ako. Grabe na tong pamilyang ito. Ayoko na sa pamilyang ito. It seems na parang walang-wala na. And na, kapatid, ayoko na sa pamilyang ito, mga kapatid. But let me remind you, brethren, that they have one thing in common. Meron silang common denominator. Itong certain woman na ito, si Jairus, they have one thing in common, mga kapatid. Isa lang ang kanilang nilapitan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. They have one thing in common, brethren. Ang nilapitan ng matinding problema na ito na si Jairus, nasa bingit na ng kamatayan. Ang matinding problema na ito ng certain woman na parang wala ng solusyon ng kanyang problema. Isa lang ang kanilang nilapitan, mga kapatid. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid. That's why the title of this message, The Answer is Christ. Ang kasagutan, kapatid, ay walang iba kundi si Kristo Jesus, kapatid. The answer is Christ, brethren. The issue, sabi ko nga po sa inyo, grabe yung matinding dinaranas ng mga taong ito. Bingit ng kamatayan, kapatid. Certain woman na walang kasagutan sa kanyang karamdaman, but still, isa lang ang nilapitan nila. At nagkaroon ng solusyon ng kanilang problema. Walang iba kundi si Kristo Jesus, kapatid. Nilapitan nila. That's why merong isang matinding statement yung certain woman na sinabi ko po sa inyo kanina.
Sabi niya po doon sa verse number 28, "For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole." Grabe po yung sinabi po nung yung certain woman po dyan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, might be you have this kind of problems, mga kapatid, na it seems na parang wala nang solusyon. It seems na parang ang tindi na ng problemang hinaharap mo ngayon, kapatid. But let me remind you, we have one common denominator, and that is Christ, kapatid. The answer is Christ, mga kapatid. Sabi nga in the book of Matthew, chapter 19, in verse number 26, "But Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible." Kung sa pananaw man ng tao ay parang imposible, mga kapatid, pero pag nasa iyo ang Diyos, kapatid, everything is possible. Romans chapter 8 in verse number 31, what shall we say then? What shall we say? What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Nakita niyo po, mga kapatid, sana makuha din natin yung pananampalataya ni Jairus at nung certain woman po na ito. They knew that the only solution for their problem is Christ. Hindi sila nag-alinlangan, kapatid, nung kanilang condition, kundi, o yung kanumang kalagayan nila, still, lumapit pa rin sila sa Panginoon, kapatid. If you're willing to change your family, huwag ka rin mag-alinlangan na lumapit sa Diyos. If you're willing to change, if you're willing to be renewed, mga kapatid, huwag ka rin mag-alinlangan sa Diyos. Kahit ano pang kalagayan mo, kapatid, huwag kang mag-aalinlangan na lalapit sa Diyos. Kaya nga minsan di ba? Minsan kinakahiya natin yung ating pananampalataya, mga kapatid. Ay, nagsisimba ka dyan sa Baptist? Anong meron dyan? Bakit dyan ka na ngayon? Kapatid, huwag kang mag-aalinlangan because you knew for the fact that in this church, nakilala mo ang tunay at buhay na Diyos, kapatid. That's why, mga kapatid, like ko sinasabi, in reaching Christ, you need to remove your pride. Tatanggalin mo talaga yung pride mo, kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo, sana makuha natin, mga kapatid, yung faith ni Jairus at yung certain woman po na ito. Alright? Di ako gano'ng magtatagal ngayong gabi pong ito kasi gusto ko po makahabol kayo sa pinakita ni Maki. Akala ko nga, hindi na kayo babalik. Pero salamat na lang, mga kapatid. Nagkita-kita po tayo ngayong gabi pong ito. Amen. Amen. Kaya sabi ko, sana makuha natin yung napakandinding pananampalataya nitong ni Jairus at yung certain woman po na ito. Sa gitna ng krisis ng buhay, merong binitawan ng Diyos na salita na dito sa context po na ito. Alin po yun? Sabi po ng Biblia, be not afraid, only believe. Be not afraid, only believe. Yan po yung binitawan ng ating Panginoong Hesukristo dito, mga kapatid. Kaya nga isa sa mga puntos na gusto ko pong maibigay po sa inyo ngayong gabi pong ito. Be not afraid, only believe because you have Christ in you. You have Christ, kapatid. Be not afraid, only believe because you have Christ in you. Balikan po natin yung istorya po. Balikan po natin yung istorya po ng certain woman. Alright, sabi po ng Biblia po dyan, sabi po ng Bible po dyan, no, sa certain woman po. And a certain, in this text, mga kapatid, no, balikan lang po natin para mas makita nyo po, mga kapatid, yung tinutukoy po ng Biblia po na ito. Alright, let's go back to the passage, mga kapatid, nung doon sa ating strange woman. And a certain woman which had an issue of blood 12 years and had suffered many things of many physicians and had spent all that she had and was nothing bettered but rather grew worse.
Yan po yung kalagayan ng certain woman. And when she had heard of Jesus, came in the press behind and touched his garments. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. And then what? Straightway, immediately, the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague, brethren. Nakita niyo po mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, be not afraid, only believe because you have Christ, mga kapatid. No? Na po lagi natin tatandaan sa anumang matinding unos ng ating buhay, that certain woman touched the garment of Christ, mga kapatid. Now, napansin niyo po ba yon? Nakita niyo po yung mga kapatid, yung laylayan ng damit or yung clothes ng Panginoong Jesucristo na na-touch niya, kapatid. And then, ano nangyari? Nahil yung kanyang karamdaman. Wala po ba kayo napapansin? Wala po ba kayo napapansin, mga kapatid? Na-touch niya lang yung garment. Ano na nangyari sa kanya? Nahil na siya. Pero wala po ba tayong nare-realize ngayong gabi pong ito, mga kapatid? Wala po ba kayong nare-realize doon sa binasa po natin? Na-touch niya lang, kapatid. Na-touch niya lang. Nahipo niya lang yung laylayan ng damit ng Panginoong Jesucristo. Nahil na siya. Gumaling na siya, kapatid. Umayos na yung kanyang kalagayan. Immediately, nung nahawakan niya, nakuha niya na agad, kapatid, yung kagalingan, kapatid. Pero wala ba tayo nare-realize sa text po na ito, mga kapatid, na hey, I just want to wake you up, mga kapatid. You have Christ in your heart. Kung yung yun nga, kapatid, na-touch niya lang, how much more ikaw na meron kang Kristo Jesus sa puso mo? How much more na meron kang Diyos na tinanggap na Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo, kapatid? How much more hindi kanya kayang pagalingin? Nasa sayo si Kristo Jesus na tinanggap mo. How much more na ganun, kapatid? Ito pa nga lang, na-touch niya pa lang eh. Gumaling na. How much more na tayo na merong Kristo Jesus sa buhay po natin? How much more na tinanggap mo siya ng buong puso, kapatid, na nasa sayo na si Kristo Jesus? How much more na hindi kayang pagalingin kung anumang merong problema ka ngayon, kapatid? How much more, kapatid? You have Christ in your heart. Na nasa sa iyo ang Panginoong Jesucristo, na tinanggap mo sa iyong puso't isipan, mga kapatid. Na kaya bang, hindi ba kayang solusyonan yung matinding problema mo na yan? Kaya nga sabi nga ni Sir Michael, huwag kang malulungkot ngayong Pasko. Huwag kayong magmumukmuk ngayong Pasko, mga kapatid. No? Na meron ka, dahil meron kang Kristo Jesus na tinanggap. Huwag tayong mangangamba, mga kapatid, na hindi magkasya na yung 500. Huwag kang mangangamba, kapatid, na pambira, paano kaya pagkakasyahin itong 500 na ito? Kapatid, sapat na meron kang Kristo Jesus sa buhay mo, kapatid. That's the best gift na matatanggap mo, kapatid. Minsan nag-iisip pa tayo, paano kaya gagaan ng Pasko? Paano kaya mangyayari? Ito lang kaya ko, ito lang meron ako, kapatid. The fact na buhay ka, sapat na yun para idiwang mo ang Pasko. Maraming mga tao na hindi umabot na ngayong Pasko. Maraming mga tao na para nagdiriwang ng Pasko sa mga hospital. Pero salamat sa Panginoon, kapatid. Iningatan ka niya, binigyan ka niya ng magandang kalusugan, kapatid. At nandito ka ngayon. Kaya nga sabi ko po sa inyo, sana makita po natin yun. Na makita natin yung nangyari po sa certain woman po na ito. Be not afraid, only believe because you have Christ in your heart, kapatid. Nasa sayo ang Kristo Jesus. Ito nga, kapatid, laylayan lang. Laylayan lang, kapatid. Yung certain woman na ito, kapatid, ay nabago ang kanyang buhay for 12 years na walang makasolusyon, kapatid. Walang makasolusyon na physician. Pero isa lang ang nagpagaling po sa kanya, yun yung Diyos na naniwala po siya. Kaya nga sabi, be not afraid, only believe, mga kapatid.
Yung issue ng ating pamilya, mga kapatid, ilang taon na yan. Ilang taon na matindi na yung problema sa loob ng pamilya, mga kapatid. Ilang taon na hindi kayo nagpapansinan ng inyong pong asawa. Kapatid, as long as you have Christ, kayang solusyonan ang problema po na yan. As long as you have Christ, mga kapatid, and you have strong faith in Him, everything is possible. Ang Diyos, kapatid, ay hindi nagbabago. Hindi nagmamaliw ang Diyos, kapatid. Ang nakakalungkot, mga kapatid, yung pananampalataya natin ang siyang nagbabago. That's the saddest part, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, the garment is not the issue here. The garment is not the issue here, brethren. Hindi yung garment, hindi yun yung nagpagaling sa strange. Hindi yun, kapatid. Hindi yung garment ang nagpagaling doon sa strange woman. Hindi yun yung issue dito, brethren. The issue here is her faith towards Christ. That's the issue, brethren. Mapapansin niyo po, mga kapatid, kaya nga binanggit ko po kanina na marami rin dumadapo sa Panginoong Jesucristo eh. Diba? Nagkakagulo, nagkakadikitan din sila. Ibig sabihin, nahihipo niya rin. Yung laylayan o yung damit ng Panginoong Jesucristo. Nangyayari po yun. Crowded na po, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi issue yung garment po dito. Ang pinaka-issue po dito, mga kapatid, is yung pananampalataya niya saan? Sa Panginoong Jesucristo. Her faith is genuine. Tunay po ang pananampalataya ng certain woman po na ito. Kaya nga, mga kapatid, maraming naniniwala pero ilan ang merong pananampalataya. Ulitin ko po, mga kapatid, maraming naniniwala pero iilan lang talaga ang nananampalataya. Marami nagsasabi, alam ko ang Diyos, kilala ko ang Diyos, mga kapatid. Marami nagsasabi na, kilala ko lubusan ang Diyos. I know na merong nabayubay sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid. Alam natin yan, mga kapatid. Pero iilan lang talaga ang mananampalataya kapag meron ng matinding problema sa ating buhay. Many would believe na merong Diyos, mga kapatid. Pero ilan lang talaga ang mananampalataya. Ilan lang talaga yung magbibigay ng tiwala na kayang solusyonan ang matinding problema ko na ito sa aking pamilya. Tulad ng certain woman na ito, na she believed, mga kapatid. Kaya nga in verse number 28, for she said, if I may touch but His clothes, I shall be whole. Alam niya na tanging solusyon lang sa matinding problema niya na yon ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Yun lang, alam niya yun, kapatid. She knew for the fact na alam niya na kayang bigyan solusyon ng matinding problema niya na yun. Same thing din, kapatid, sa iyo. Might be merong matinding, for how many years na ang issue ng inyo pong pamilya? Let me remind you, you have Christ in you. Be not afraid. Only believe because you have Christ in your heart. Be not afraid, brethren. Huwag kang matatakot. Manampalataya ka, kapatid. No, manampalataya ka. Yan ang sinasabi po ng Biblia. Minsan doon talaga tayo nagkakaroon ng problema, mga kapatid. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Tapat ang Diyos sa atin, mga kapatid. Tunay at tapat ang Diyos sa atin. Pero ang matindi, mga kapatid, yung pananampalataya natin. Doon tayo madalas bumabagsak, kapatid. Yung manalig ka talaga na pagdating sa matinding unos na, kasi alam nyo, mga kapatid, yan po talaga ang sukatan ng ating Kristiyanong buhay, mga kapatid. Pag may matindi ng problema, paano mo nahaharapin yung problema? Pag nandyan na, minsan madali lang sabihin niya, sir, manalig ka. Pero pag nandun ka na sa problema, kapatid, paano na mangyayari? Paano na pag meron ng alitan yung mag-asawa?
Paano pag meron ng kaguluhan sa loob ng pamilya? For how many years na parang imposible na kapatid? Kapatid, hindi ko man lang alam kung anong problema mo ngayon kapatid. But let me remind you kapatid, na meron akong kilala at buhay na Diyos na kaya sumulusyon sa problema mo na yan. I may not know your problem, brethren. Might be nasa bingit na ng kamatayan. Might be na parang wala nang solusyon, kapatid. But let me remind you that there is a one God that could sustain and solve your problem. Merong totoo at buhay na Diyos, kapatid, na pwedeng sumulusyon sa problema mo. Kaya nga ngayong Pasko, kapatid, huwag ka malulungkot. May Diyos ka eh. Ngayong Paskong ito, kapatid, tulad nga na na-preach kaninang umaga, napakagandang mensahe, mga kapatid. Huwag kang mangangamba. Be not afraid. Only believe because you have Christ in your heart. Be not afraid, brethren. Only believe because you have Christ in your heart. Kahit ano pang matinding unos pa yan, kapatid. As long as you have Christ in you, everything is possible. Amen. Kahit anong issue pa yan ng pamilya mo, hindi ko alam eh. Hindi ko alam sa kalagitnaan natin ngayon kung anong matinding unos na dinaranas po ninyo, kung anong problema meron kayo. Alright. Kung yung pinreach ko nga last Wednesday, mga kapatid, kung yung Diyos nga eh, kaya kang sagipin dun sa impyerno, how much more yung matindi mong problema po na yan? Amen. Kung kaya ang sagipin ng Diyos, ano pa bang masigit sa impyerno? Ano pa bang mas titindi sa impyerno, kapatid? As long as meron kang Diyos na matindi, kapatid, kaya kang solusyonan yung problema mo na yan. Ang kailangan mo lang, manampalataya ka sa Kanya. Maniwala ka at manampalataya ka sa Kanya, kapatid. Be not afraid. Only believe because you have Christ in you. The second point, brethren, sabi po ng Biblia po dyan, be not afraid, only believe because you have His Word. Be not afraid, only believe because you have His Word, brethren. Let's go back doon sa buhay naman ni Jairus. Jai. Hindi. Matindi talaga yung buhay mo, Jai. Let's go back doon sa buhay po ni Jairus. Jesus mentioned to him, be not afraid, only believe. Ito po yung tagpo, mga kapatid. Akalain mo, tignan mo, napakatindi ng Panginoong Jesucristo. Nung inaaral ko po ito, sabi ko, napaka-relax ng Panginoon. Akalain mo, sabi na nung nag-uusap sila, may certain woman, napagaling niya, alright, tas may lumapit sa kanilang lalaki, huy, namatay na. Namatay na yung damsel. Namatay na yung daughter. Bakit ka mag-aatubili pa? Huwag ka nang pumunta doon. Alright. Huwag na pumunta, huwag na nating istorbohin. Yung master, Tagalog po yun, ano po yun? Tinranslate ko na lang, mga kapatid. Alright? Yun po yung nangyari. Pero sabi po ng Panginoong Jesucristo, doon kay Jairus, as soon as Jesus heard the word that was spoken, He said unto the ruler of synagogue, be not afraid, only believe. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, mga kapatid, be not afraid, only believe because we have His Word. Akalain mo yung tagpo na yun, namatay na, sabi ng Panginoong Jesucristo, napaka-relax. Be not afraid, only believe. Same thing din po, mga kapatid, pagdating po sa ating pamilya. No? Na yung salita ng Diyos, mga kapatid, maniwala tayo doon, kapatid. Pag sinabi ng Diyos na huwag kang matakot, manampalataya ka lang sa akin, huwag kang matakot, kapatid. Manampalataya ka talaga sa Kanya, kapatid. Because totoo ang Kanyang salita. Hindi nagbabago ang Kanyang salita. Once na sinabi niya, gagawin po niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, be not afraid,
only believe because we have or you have His Word, mga kapatid. Same thing din po sa ating pamilya, mga kapatid, na dapat paniwalaan, panindigan po natin ang salita ng Diyos sa loob po ng ating tahanan. If we want to have a God-fearing family, mga kapatid, apply His Word in our family. Kailangan natin ilagay, ibigay, i-apply yung alin, yung salita ng Diyos sa loob ng ating tahanan. If you believe, mga kapatid, that the Word of God is what? Quick and powerful, kapatid. Then believe in it. Kung ang sinabi ng salita ng Diyos na ang salita ng Diyos ay quick and powerful, maniwala tayo doon, mga kapatid. Buhay at totoo ang salita po ng Diyos, mga kapatid. Quick and powerful, sharper than any two-edged sword. Maniwala tayo doon. Believe on His Word, brethren. If the Bible says, mga kapatid, na hindi tayo gugutumin ng Diyos, kapatid, maniwala ka doon, kapatid. Kaya nga sabi niya, be not afraid, only believe. The sad thing, mga kapatid, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, minsan pinipili at kinukuha lang natin yung paniniwalaan natin sa Bible. Minsan pipiliin lang natin, handpick lang yung papaniwalaan natin sa salita ng Diyos, kapatid. Ito para sa akin ito. Ito. Minsan yung very comforting lang sa atin. Yung paniniwalaan natin, kapatid. Minsan pag sinabi lang nito, ito lang yung paniniwalaan natin, mga kapatid. Minsan kukunin lang natin yung pabor sa ating kalagayan, kapatid. Pero the Bible says all Scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, mga kapatid. Kapatid, paniwalaan natin yun. Walang pinipili ang salita ng Diyos, kapatid. If nasasaktan man tayo, so be it. Para po sa atin yun. Kaya nga, wag nating papahintulutan na lagi po natin madalas sasabi dito na wag niyo papalampasin ang salita po ng Diyos. Kaya nga sabi ko, accomplish your purpose. Be not afraid, only believe, brethren. Because what? Because you have His Word. Kung gusto natin na magkaroon tayo ng maayos na pamilya, mga kapatid, kung gusto natin masolusyonan yung matinding problema sa loob ng tahanan po natin, i-apply mo lang ang salita po ng Diyos. Paniwalaan mo ang salita ng Diyos, mga kapatid. Sabi nga ng Biblia, every word of God is pure. He is a shield unto them that what? Put their what? Trust in Him. May catchy. Magiging shield mo lang yung salita ng Diyos pag binigay mo yung tiwala mo sa salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng gawing panangga, hindi pwedeng maging proteksyon ng salita ng Diyos para sa ating pamilya kapag hindi mo ito papaniwalaan. Kapag ang salita ng Diyos ay hanggang dito lang sa pulpitong ito, kapatid, at hindi aabot sa ating tahanan, walang mangyayari. Pag ang salita ng Diyos ay hanggang dito lang, grabe na yung gasgas ng lalamunan ng ating mga pastor na i-preach, mahalin mo ang asawa mo, magsubmit ka sa asawa mo, mga anak, sumunod ka sa mga magulang mo. Pero kung ganun pa rin ang mangyayari, pag alis natin, paglagpas natin, pag alis natin sa auditorium, mga kapatid, same thing pa rin, walang mangyayari. Bakit? Hindi natin pinaniwalaan yung salita ng Diyos, kapatid. Same thing pa rin. Walang magagamot na tahanan. Walang masusolusyonan na problema. Bakit? Kasi walang ina-apply na salita ng Diyos sa tahanan. Parehas pa rin, kapatid. Kaya nga matindi nito. Bakit marami ng matatagal na Kristiyano, parehas pa rin ang kalagayan. Years na nasa loob ng simbahan, mga kapatid. Pero parang ang problema, parang ang pang-Kristiyanong 1 year lang. It is because, mga kapatid, hindi na i-apply ang salita ng Diyos sa tahanan. Hanggang dito lang. Kaya nga, mga kapatid, pag umakyat kayo dito sa pulpitong ito, grabe na yung mga marks na nandito sa pulpit, kapatid. Ibig sabihin lang, grabe na katindi ang hinihahayag ng ating mga pastor, kapatid.
Pero ang kulang sa atin, yung maniwala tayo doon sa salita ng Diyos. Yung ibigay mo, yung tiwala mo, na kayang baguhin yung aking pamilya ng salita ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, buhay na patotoo na ako para po sa inyo. Na nagpipreach kapatid, sabi ko nga ganon din naman, ganyan lang din naman ang kalagayan namin ng aking asawa. May matinding problema rin din kami, kapatid, na parang wala nang solusyon. Pero nung simula nung nakapakinig ako ng salita ng Diyos, kapatid, salamat sa Panginoon, in-apply ko lang yun, kapatid. Sumunod lang ako sa salita ng Diyos, and here am I right now, preaching to you about family again. Kaya nga sabi ko po sa inyo, yun kasi ang pinakamatindi na mangyayari po sa atin dapat. Marami na tayo napapakinggan. But ilan yung nagdudwell sa atin richly? Ilan yung nagre-remain sa atin richly? Might be ngayon, narinig ko na yan. Okay na yan, yan na naman, pinirish na naman, word of God na naman. Alright, paglabas mo, anong take mo sa mensahe? What is the take? Ano yung take away mo sa mensaheng ito? Paano mo na ngayon? Ano na ngayon challenge sa atin, mga kapatid? Kaya nga sabi ko po sa inyo, be not afraid, only believe, because we have the Word of God. Kung ano man problemang hinaharap mo, kapatid, as long as you have this, as long as you have this manual for the family, as long as you are guided by this Word, brethren, merong solusyon sa problema mo na yan. Merong solusyon pag meron tayong salita ng Diyos. As long as you have His Word, kapatid, everything is possible. Ganun dapat natin pagkatiwalaan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Tulad na lang ng ginawa ni Jairus. Ibinigay niya ang tiwala niya, kapatid. Nasa bingit na ng kamatayan. Nasa bingit na ng kamatayan ng kanyang anak, kapatid. Hindi siya lumapit sa kahit anumang physician. Nasa bingit na ng kamatayan, point of death. Just imagine, ilagay niyo ang sarili ninyo, kapatid, mamamatay na ang inyong anak, pero ang nilapitan ni Jairus, kapatid, ay ang Panginoong Hesukristo. Kapatid, same thing din na ilagay natin sa spiritual nating condition. It seems na parang wala ng solusyon, kapatid, na dapat ibigay mo na parang mabubuhay yung pamilya mo. Paniwalaan mo lang yung salita ng Diyos. It seems na parang naghihingalo na yung pamilya mo, mamamatay na spiritually yung pamilya mo, kapatid. Ibigay mo lang sa Diyos, kapatid. Pagkatiwalaan mo lang yung kanyang salita, kapatid, mababago yung pamilya mo. Tulad na lang ng pananampalataya ni Jairus na nasa bingit na ng kamatayan, kapatid. Handa siyang ibigay ang kanyang pamilya para lang ma-fix yung problema sa kanyang tahanan. Pinaniwalaan niya lang ang salita ng Diyos. Pinaniwalaan niya lang ang salita ng Diyos. Kaya nga we need fathers, mothers inside the home. Let's be committed, mga kapatid. Huwag mong sasabihin na walang oras pagdating sa salita ng Diyos, kapatid. Huwag mong sasabihin, kapatid, na wala ng oras, grabe ng busy. No, sabi nga ng ating mahal na pastor last time, find time, be committed, mga kapatid. Because yan lang, ito lang ang tanging kapamaraanan para mabago yung pag-uugali. May problema ka sa iyong anak na parang palasagot ang iyong anak. Alright, here's the solution. Meron kang problema sa iyong asawa na puro bisyo na lang. Here's the solution. Meron kang problema sa iyong asawa na puro dada na lang ng dada. Here's the solution. Kapatid, nandito lahat. Sabi ko nga po sa inyo, yung aking pamilya hindi naman perpekto eh. Hindi naman perpekto kami ni Christy, kapatid. Hindi naman kami perpekto. Nagtatalo din kami. Pero salamat na lang. We have this word. Babalik lang kami lahat dito. Ano sabi sa Bible? Ano sabi sa Biblia? Ganun lang yun, kapatid. Kaya nga, if we have a big problem inside the home, trust His word, brethren. Trust His word. Be not afraid. Only believe because you have His word.
to fix that every problem, mga kapatid. Para mabigyan solusyon ng matinding problema sa loob ng ating tahanan. Sabi ko nga po sa inyo, minsan pa, grabe, akalain mo ang solusyon, patayin. Akalain mo ang solusyon, makiwalay. Akalain mo ang solusyon ay bugbugin yung anak. Akalain mo ang solusyon, bugbugin yung asawang babae. Kapatid, pag meron tayong ganito, kapatid, hindi mo magagawa yan. Walang tinuturo sa Biblia na ganong klaseng kapamaraanan, kapatid. Kaya nga pinagdidiinan namin sa inyo dito na pagkatiwalaan mo ang salita ng Diyos, kapatid. Na parang yung tipong wala ng solusyon, kapatid, wag mong sabihin yan, pinapaniwala ka lang ng dyablo. Pinapaniwala ka lang ng dyablo na wala ng solusyon sa pamilya mo, kapatid. No! Merong solusyon. Ang salita ng Diyos. Be not afraid. Manindigan ka, kapatid. Manindigan ka sa katotohanan. Kung anong pinipreach dito sa pulpitong ito, i-apply mo sa loob ng tahanan, kapatid. For sure, gaganda ang pamilya mo. For sure, kapatid, gaganda at aayos yung pamilya mo. Huwag ka muna magduda. Huwag ka muna mag-isip. Di naman siguro, sir. Wala nang solusyon yun. Kapatid, ito nga buhay. Ito nga patay na, kapatid. Binuhay pa. How much more yung pamilya mo? How much more yung matinding tinaranas ng pamilya mo? How much more yun? As long as you have this word, His word, everything ay may solusyon, kapatid. Be committed. Find time. Don't be afraid to implement what is right inside the home. Don't be afraid. Fathers, mothers na nakakapakinig po sa akin ngayon, huwag kang matatakot na ituwid ang inyo pong mga anak. If the Bible says this, and this is it. Sabi ko nga po last time na nag-preach ako po sa inyo patungkol sa pamilya, huwag tayong magke-create ng confusion sa loob ng tahanan. Matindi ang pagtuturo dito sa pulpitong na ito patungkol sa untimely relationship. Timpre, tinuturo nila, and yet, lantaran sa loob ng ating pamilya, yung mga boyfriend at girlfriend ng ating mga anak. Matindi po yun, kapatid. Kaya nga manindigan tayo sa loob ng ating tahanan. Stand for what is right. Because nandyan ang Diyos Nandyan ang Diyos, kapatid, kasama mo. Many of us can testify kung gaano kadakila ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Marami pong makapag-testify po sa atin po dito na kundi sa salita ng Diyos ay wala po sila dito. Marami po pagpapatotoo dito sa kalagitnaan po natin nang hindi sa salita ng Diyos, walang brother so and so and so. Tama po ba? Wala pong naghahawak ng Biblia, nagne-necktie na tatay, nang hindi sa salita. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag niyo pong babaliwalain ang salita ng Diyos. Pero nakakalungkot, this is the most neglected thing inside the home. Na minsan ang buong akala ng napakaraming pamilya, pag meron ng pera, that's the solution for the problem. Na minsan akala ng napakarami, meron na tayong magandang bahay, may magandang trabaho, that's the solution for the problem. Lahat ng tao halos ganun, kapatid. Nawawala ito. Ito ang siyang dapat magbuklod sa bawat pamilya ng tahanan. This word right here. Kaya nga seryosohin natin yung tinuturo ng ating mahal na pastor. Dapat mismo sa atin na nanggagaling na tatay, na nanggagaling na nanay, na sa atin yung salita ng Diyos. Yung mismong galing sa atin na ipinapangaral natin sa ating mga anak. Kaya nga, don't be afraid, mga kapatid. Only believe because you have His Word.
Tulad ko na sinabi ko kanina, hindi ko man alam ang problema mo, kapatid. Hindi ko alam kung anong matinding hinaharap ng bawat isa sa atin dito. Hindi ko man alam kung anong grabing problema ang hinaharap mo, kapatid. Hindi ko man alam kung anong bigat niyan, kapatid. Pero isa lang ang alam ko, merong isang Diyos na sasagot sa problema mo. Yun ay si Kristo Jesus. Na which is, nasa sayo na. You have it. Tinanggap mo na siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Manampalataya ka doon, kapatid. Manampalataya ka doon. Tulad ng pananampalataya ng certain woman. Tulad na lang ng pananampalataya nitong si Jairus, kapatid. Hindi ko alam kung anong meron ka. Pero meron akong alam na magbibigay ng solusyon sa problema mo. Yun ay si Kristo Jesus. Huwag kang malulungkot ngayong Pasko, kapatid. Tulad nga na sinabi ni Sir Maki kanina. Sa mga bisita po namin ngayon, mamaya may babahagi po sila para po sa inyo. Natatanggapin nyo rin tulad ng tinanggap namin para maging maayos ang Pasko mo. Huwag mong hanapin, huwag mong solusyonan kung paano pagkakasyahin yung 500 na yan. Huwag mong solusyonan yan, kapatid, mababaliw ka lang dyan. Kahit anong gawin mo, hindi talaga magkakasya yan. Sahog pa lang yan. Patatas pa lang yan. Eh yung pamilya mo pa, 7. Ay, sorry. Paano magkakasya yun, kapatid? Pero salamat na lang sa Panginoon, kapatid. Meron kang tinanggap sa puso mo na susolusyon na anumang problemang hinaharap mo ngayon, kapatid. Ang tanging solusyon dyan, the answer is Christ. As I conclude this message, brethren, as I conclude this message, would you like your family to be healed as well? Tulad na lang na nangyari po dito. Gusto mo bang gumaling ang pamilya mo sa matinding problema na yan? Gusto mo bang masolusyonan ang matinding problema na yan, kapatid? Ilapit mo ngayon sa altar, kapatid. Ilapit mo, kapatid. Kunin mo ang pamilya mo at sabihin mo sa Diyos, ikinukumit ko ang problemang ito sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon, sa matinding problemang ito na hindi ko man alam ang gagawin ko. Pero as long as nandiyan ka, Panginoon, alam ko meron akong makapangyarihan Diyos na sasandalan ko. Tayo po yung magsitayong lahat. Dakilang Diyos na mapagpala po sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, O Diyos. Muli kami po inyong pinalalahanan, Panginoon, ng inyo pong kapangyarihan. Dalangin ko po, O Diyos, Panginoon, na ang bawat isa ay patuloy na manampalataya po sa inyo, Panginoon. At maniwala, O Diyos, na ang tanging solusyon sa matinding unos at matinding problema ng aming buhay, Panginoon, ay walang iba kundi ikaw lamang, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manindigan sa inyo pong salita at manindigan po sa inyo, Panginoon. Thank you, O God, for this great blessing, Panginoon. And I pray, Panginoon, na patuloy po siyang maitaas pa sa natitirang oras. I've done my part, O God. Please use this message, Panginoon, na hipuin ang bawat pamilya, Panginoon, na magkaroon ng commitment na maninindigan at maniniwala po sila sa inyo, Panginoon, sa pagdating ng matinding problema sa kanilang buhay. Salamat po, O Diyos. Muli patawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name, Amen.
Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa paggamit niyo kay Brother Conrad. Oh Lord God, look at your people, Lord, families, fathers, mothers, at mga anak, Panginoon, approaching you in prayer. I pray, Lord God, hear their cries. Meron dito, Panginoon, in our midst, 1, 2, 3 families that need your intervention tonight. Families, Lord God, na may hinaharap na malaking problema. Help them, Lord, to trust you. Just as Jairus, just as the woman, trusted you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa privilege that we have as your children, na kami po'y makaasa po sa inyo, Lord God. And just as you have answered the prayer of Jairus, just as you have answered the prayer of the woman, Lord, we know fully well that you will answer our prayers. At kayo lamang po, Panginoon, ang magbibigay ng katahimikan sa aming pamilya. Thank you, Heavenly Father, that during the Christmas season, we know the reason of this season, and it is your Son, Jesus Christ. Help us, Lord, not to find the reason of the season, sa ingay ng paputok, Panginoon, sa liwanag ng mga ilaw, not even in the festive mood, Lord, of the month of December. For we know you have said in your word, it is not in the thunder, in the wind, in the fire, that we will hear you, Lord God. But it is through a small, still voice. Only, Lord God, kung kami po ay tatahimik, ay marinig po namin, Panginoon, that small, still voice that you are telling us, that you are talking to us. At sa mga bisita po namin ngayong gabi, Panginoon, bigyan niyo po ng liwanag ang mag-i-explain sa kanila mamaya patukol sa simple plan of salvation. Oh Lord God, thank you for salvation freely given. Thank you for revival this morning and this evening through the preaching of your word. I pray, Heavenly Father, sa lahat ng nakapakinig at lumapit sa inyo ngayong gabi, hear their prayers, Lord, and provide the answers. We love you, Heavenly Father. We bring back all the glory and the honor to you. All this we ask, Father, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Great message. Amen. 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 Balik na po tayo sa ating mga upuan.